Sa sandaling ito, sa pinakailalim na parte ng dungeon, makikita ang mga namumulang mata ng mga halimaw na pinangungunahan ng kanilang leader, isang Shadow Wolf. Ngunit nang maramdaman nito ang presensya ng grupo ni Leping, agad itong kinabahan at tumakbo palayo. Samantala, napansin ni Leping na habang lumalalim sila sa dungeon ay lalong dumidilim, kaya tinanong niya si Elizabeth kung sigurado ba siyang may labasan dito. Sinabi naman ni Elizabeth na nabanggit na niya na ang dungeon na ito ay isang ilusyon lamang, kaya't konting lakad na lang at makararating na sila sa kanilang destinasyon. Matapos nilang magpatuloy, nagsimulang lumabas mula sa parteng itaas ng kuweba ang ilang mga nilalang. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Annie na may palapit sa kanila. Nang tanungin ni Leping kung ano yun, agad na dumaan sa kanilang tabi ang isang mabilis na bagay na nagdulot ng usok sa paligid. Habang umuubo pa sila dahil sa usok, napagtanto nila na ang dumating pala ay ang grupo ng Centurion. Hila-hila nito ang kanyang mga asawa na nakasakay sa isang paragas. Sa sandaling ito, napansin din nila na halatang pagod na pagod ang mga ito, marahil dahil sa matinding laban na naranasan kasama ang kanilang asawang manyakol. Subalit imbes na intindihin ang kanyang mga pagod na misis, tila nabitin pa ito at nagpapapogi pa ito kay Elizabeth at sinabing natagalan sila dahil may ginawa sila ng kanyang mga asawa. Hindi pa ito nakontento at inalok pa si Elizabeth na sumakay sa kanyang likod bilang pagsisilbi sa kanilang paglalakbay. Walang pakialam si Elizabeth sa lahat ng sinabi ng Centurion, at diretsyong sinabi na hindi ito kwalipikado kahit na maging sasakyan lamang niya. Dahil dito, nagalit ang babaeng elf at sinabing masyadong mayabang si Elizabeth, dahil ang kanilang asawa na nga ang nagpapapansin dito ngunit mataas pa rin ang tingin niya sa sarili. Ngunit matapos sabihin ito, biglang may lumipad sa tabi ng babaeng elf at nawala ang kanyang ulo, bumagsak ito sa lupa na wala ng buhay. Agad na nataranta ang kanyang mga kasamahan at sinubukang hanapin kung saan nagmula ang pag-atake. Habang ginagawa nila ito, nakita nila ang maliliit na bato na bumabagsak mula sa itaas. Nang tingnan nila, nakita nila ang mga halimaw na nagtutumpukan. Nang tanungin ni Leping kung anong klaseng halimaw ang mga ito, sinabi ni Annie na mga pulgas ito ng dragon. Kasunod nito, nagsimulang tumalon ang mga pulgas patungo sa direksyon ng grupo, at ang unang pinuntirya nito ay si Elizabeth. Ngunit nang damaykit ito sa kanya, agad itong sumabog at nagkalasog-lasog. Natatakot na sinabi ni Annie na marahil ito na ang kanilang katapusan. Samantala, si Leping ay biglang pumunta kay Elizabeth at niyakap siya, sinasabing dahil ito ay sitwasyon ng buhay at kamatayan, tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit tiningnan lamang siya ni Elizabeth, inisip na ang aksyon ni Leping ay isang paraan para subukan ang kanilang mga kasama at ipakita kung ano ang tunay nilang ugali sa harap ng matinding panganib. Habang nagpapatuloy ang pagtalon ng mga pulgas sa paligid, sinimulan ng babaeng shield warrior na i-transform ang sinasakyan nila at bumalik ito sa pagiging isang shield. Ang mage naman ay gumamit ng kanyang magic shield, at naprotektahan nila ang kanilang grupo mula sa mga atake ng mga halimaw. Nang makita ito ni Leping, tinanong niya kung bakit hindi sila isinama sa proteksyon. Sa kabila ng matinding panganib na kinakaharap ng grupo ni Leping, ngumiti lamang ang Centurion at sinabi na naniniwala siyang makakahanap sila ng paraan upang protektahan ang kanilang mga sarili. Sa loob-loob niya, iniisip niyang ito ay isang magandang pagkakataon upang malaman ang tunay na lakas ni Elizabeth, dahil kung hindi ito kikilos, ang kanyang mga kasamahan at ang batang babae ay magiging pagkain ng mga halimaw. Sinabi ng babaeng shield warrior na wala na silang pakialam sa kanila dahil tapos na ang kanilang kooperasyon. Samantala, sinabi ng mage na manatili na lang sila doon at maging pain para sa mga halimaw. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang pagmamayabang, nawasak na ng isa sa mga halimaw ang kanilang shield. Dahil dito, sinimulan na rin silang atakihin ng mga higanteng pulgas, kaya napilitan silang labanan ang mga ito. Habang patuloy na nakikipaglaban ang lahat sa mga halimaw, nanatiling nakayakap si Leping kay Elizabeth, at ginagamit siya bilang panangga.
Sa sandaling iyon, ginamit ng Centurion ang kanyang kakayahan na Thunderbolt's Flash at hinati sa dalawa ang tumalon patungo sa kanya na higanteng pulgas. Ang Shield Warrior naman ay ginamit ang kanyang Shield Strike para patayin ang isa pa. Iniwasan ng babaeng assassin ang isa sa mga atake at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang assassination technique upang hatiin din sa dalawa ang pulgas. Ngunit dahil sa sobrang pagod, napaupo siya at habang humihingal, sinabi niya na kahit gaano karami ang mapatay niyang halimaw, parang hindi nauubos ang mga ito. Habang iniisip niya ito, mabilis na papalapit ang isa pang pulgas patungo sa kanya, handa na siyang kagatin. Ngunit bago pa ito mangyari, ginamit ng Centurion ang likod na paa ng kabayo niya at sinipa ang higanteng pulgas. Dahil sa lakas ng sipang iyon, nang tumama ang pulgas sa pader, napisa ito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, nanatili pa rin ang napakaraming pulgas na paulit-ulit na tumatalon sa paligid. Samantala, si Elizabeth, na kalmado pa rin, ay tinanong si Leping kung nakita na ba niya ang tunay na pagkatao ng mga adventurer na gusto niyang tulungan. Tinanong din niya kung gusto pa rin ba niyang makipaglaro sa kanila. Nang sagutin ito ni Leping, wala na ang kanyang positibong ekspresyon at napalitan ng seryosong mukha. Sinabi niya na kalimutan na niya ang tungkol sa kanila, dahil sumama lang naman siya para bayaran ang kabutihang loob na ipinakita nila sa kanya. Ngunit gaya ng sinabi nito kanina, ito na ang oras para maghiwa-hiwalay sila. Matapos niyang sabihin ito, naisip ni Leping na ang labas na mundo ay talagang hindi niya maintindihan, kaya sa kanyang palagay, ang pagsasaka sa kanyang nayon ang pinakamagandang gawin at bagay sa kanya. Sa kabilang banda, napangiti si Elizabeth, iniisip na nahuhulaan na niya ang takbo ng isip ni Leping. Dahil una, gusto niyang palakasin ang loob ng mga taong ito, at pagkatapos ay titingnan niya kung may halaga pa ba sila sa kanya para iligtas. Panghuli, tuluyang itapon ang mga ito kapag wala na silang silbi. Matapos niyang isipin ito, sinabi ni Elizabeth kay Leping na dahil tapos na siya sa kanyang laro, oras na para lumabas sa dungeon. Nagtaka si Leping at tinanong kung paano nila gagawin iyon at kung narating na ba nila ang daan palabas. Sinabi naman ni Elizabeth na huwag na niyang isipin iyon at sumunod na lang sa kanya. Habang naglalakad sila patungo sa isang direksyon, naramdaman ni Annie ang paparating na panganib. Kaya ginamit niya ang isa sa kanyang mga manika upang suntukin ang isa sa mga pulgas, na agad sumabog ng tamaan niya. Matapos bumalik ang manika sa dating anyo, napatanong si Annie kung ano ang nangyari. Ngunit habang iniisip pa niya iyon, tinawag siya ni Leping at sinabing sumunod na sa kanila. Kasunod nito, tinapik ni Elizabeth ang isang parte ng dungeon, at pagkatapos niyang gawin ito, nagkaroon ito ng mga alon na parang tubig. Sa pagkakita nito, nagsimulang magsambit si Elizabeth ng ilang salita, at unti-unting lumabas mula sa harap nila ang isang malaking pinto. Nang makita ito, namangha si Leping at sinabi na ang labasan na hinahanap nila ay ang higanteng pintuang ito. Habang namamangha sila, unti-unti itong bumukas, kaya agad na pumasok si Elizabeth at sinabing magmadali ang dalawa at sumunod sa kanya. Habang ginagawa nila ito, napansin ng Centurion ang pagpasok nila Leping sa higanteng pinto at nagkatinginan pa nga sila, ngunit hindi na siya pinansin ni Leping. Sa halip, inayan na lang ni Leping si Annie na pumasok na sa loob. Matapos silang pumasok, unti-unti nang nagsasara ang higanteng pinto. Sa kabilang banda, matapos paslangin ng Centurion ang ilan pang mga pulgas, sinigawan niya ang kanyang mga asawa na magmadali at huwag hayaang pigilan sila ng mga pulgas. Agad namang napatingin ang kanyang mga asawa sa kanya, lumapit at sumakay sa kanyang likod. Habang ginagawa nila ito, napamura ang Centurion, sinasabing, akala ba ni Leping maiiwanan nila kami dito? Kaya bago pa tuluyang magsara ang higanteng pinto, mabilis na tumakbo ang kanilang grupo papasok dito. Samantala, sa loob ng higanteng pinto, nasaksihan ng grupo ng Centurion ang napakaraming bundok ng kayamanan sa paligid. Ang lugar pala ay isang nakahiwalay na dimensyon, parang isang lumulutang na isla. Namangha ang grupo ng Centurion sa kanilang nakikita, habang makikita naman ang grupo ni Leping sa isang parte ng lugar na masayang nagdiriwang.
Sinabi pa nga ni Leping na mayaman na sila dahil sa dami ng gintong ito. Tinanong naman ni Annie kung talagang pwede ba nilang kunin ang mga iyon. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ng husto, dumating ang grupo ng Centurion at itinulak si Leping. Ang Shield Warrior naman ay itinulak si Annie. Pagkatapos nilang gawin ito, sandaling natulala ang Centurion. Habang nakatingin sa isang bagay, ngumiti siya at sinabi na ang kayamanang hinahanap nila ay talagang totoo, dahil nakita niya ang tinatawag na Demon King's Nectar. Samantala, matapos itulak si Leping, sinabi niya na nabayaran na nila ang kabutihang loob ng Centurion sa kanila noong una, kaya huwag nang mag-isip ng masama sa kanila. Tumingin naman ang grupo ng Centurion sa kanya at sinabing malaki nga ang naging tulong nila, lalo na sa pagbuo ng kinakailangang miyembro. Kaya bilang pasasalamat, papatayin nila sila sa pinakamabilis na paraan. Habang sinasabi ito, nagsimulang gumalaw ang mga gintong barya, at mula dito ay lumitaw ang isang malaking mata. Nagsimula ding yumanig ang buong isla, at mula sa ilalim ng mga ginto ay lumabas ang isang malaking dragon. Matapos ipakita ang kanyang sarili, sinimulan ng dragon na suriin sila. Nang makita ito ni Leping, nauutol niyang tinawag si Elizabeth at sinabing nakakita siya ng isang dragon. Samantala, si Annie, na nanginginig sa takot, ay nagsabi na may mas nakakatakot pang nilalang kaysa sa dragon na nakatago. Tinanong niya ang kanyang mga kasama kung ano ang dapat nilang gawin. Si Elizabeth naman ay walang reaksyon at tumingin lamang kay Annie. Makalipas ang ilang sandali, biglang umungol ng malakas ang dragon at tila naghahanda na para umatake sa mga gumising sa kanya. Sa kabilang banda, tinanong ng Shield Warrior ang kanyang asawa kung ano ang kanilang dapat gawin. Sinabi naman ng Centurion na bigyan siya ng kahit kaunting oras upang makapag-ipon ng lakas at mapatay niya ang dragon sa isang atake. Sumang-ayon ang assassin, at agad na umiwas nang sila'y hampasin ng dragon. Sa sandaling ito, sinabi ng Shield Warrior sa assassin na kunin ang atensyon ng dragon. Agad na ginamit ng assassin ang kanyang clone technique at gumawa ng ilang clone niya na tumalon sa paligid ng dragon. Habang ginagawa niya ito, naisip ng Centurion na ang malaking dragon na ito ang tanging hadlang sa kanila. Dahil dito, naisip niyang hindi na niya kailangang itago pa ang kanyang lakas, at gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na atake para tapusin ang laban sa isang atake. Nagsimula siyang mag-ipon ng lakas sa kanyang espada, habang patuloy na inaatake ng assassin ang dragon sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, walang epekto ang lahat ng kanyang atake sa dragon. Nang makita ito ng Shield Warrior at napansin ang panghihina ng loob ng kanyang kasama, sinabi niya na ipaubaya na ito sa kanya. At sa sandaling iyon, ginamit ng Shield Warrior ang kanyang shield transformation at ginawa itong isang blaster. Kasunod nito, mabilis na lumipad ang kanyang sandata patungo sa dragon at direktang tumama sa katawan nito. Matapos niyang masaksihan iyon, natuwa siya at inisip na nagtagumpay siya. Sinabi pa niya na ito ang kanyang bagong atake na natutunan niya mula nang maging isa siyang 2-star demon spirit. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, napansin niya na nananatiling walang galos ang higanteng dragon. Nakita din niya na naghanda ang dragon ng isang atake at hinampas siya ng kanyang mga kamay na hindi na niya naiwasan dahil sa bilis ng pangyayari. Habang bumabagsak ang katawan ng Shield Warrior, napasigaw ang assassin dahil sa nangyari sa kanyang kasama. Kaya't ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, ang 1,000-person clone technique. Pagkatapos niyang gawin ito, ang napakarami niyang clone ay nagsama-sama at naghanda upang umatake. Sinabi niya na kahit hindi siya makagawa ng malaking pinsala sa dragon, sapat na ang dami ng kanyang mga clone para maging abala ito ng ilang minuto. Ngunit sa kabila ng dami ng kanyang mga clone, tiningnan lamang siya ng dragon, ibinuka ang kanyang pakpak, at mabilis na umikot. Sa paggawa nito, agad niyang napaslang ang ilan sa mga clone, at kasabay nito, mabilis ding nagtatalsikan ang mga gintong barya. Dahil sa bilis at lakas ng pagtalsik ng mga gintong barya, agad nitong nawasak ang mga clones na ginawa ng assassin. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, halos maubos na ng dragon ang kanyang mga clones. Sa kabilang banda,
Ang grupo ni Leping ay hindi rin nakaligtas sa pag-ataking ito, dahil nagsimula ring lumipad ang mga gintong barya patungo sa kanilang direksyon. Nanatili lamang na hindi kumikilos si Leping sa kanyang kinatatayuan, at lumalampas lamang sa kanya ang mga barya. Nang makita ito ni Elizabeth, na gumagamit ng kanyang mana shield upang protektahan ang sarili, sinabi niyang napakakalma daw ni Leping, gaya ng kanyang inaasahan. Samantala, si Leping, na hindi kumikilos, ay nanigas na pala sa sobrang takot. Iniisip pa nga niya na muntik na siyang mamatay sa mga barya na iyon. Habang patuloy ang paglipad ng mga barya sa paligid, nagdilim ang mga mata ni Annie at ginamit niya ang kanyang kakayahan na dollhouse release. Pagkatapos niyang gawin ito, lumabas ang malaking panda sa kanilang harapan at pinrotektahan ang kanilang grupo mula sa mga lumilipad na barya. Samantala, ang Centurion, na patuloy pa ring nag-iipon ng lakas, ay malapit ng tamaan ng ilang gintong barya. Nang makita ito ng assassin, inutusan niya ang ilan sa kanyang mga clones na protektahan ito. Agad namang nagtungo ang dalawang clone at sinalag ang mga parating na gintong barya. Natuwa ang assassin sa ginawa ng kanyang clones, ngunit hindi natuwa ang dragon. Pinakawalan nito ang isang gintong barya na tumama sa ulo ng orihinal na katawan ng assassin, na agad na tumapos sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, natapos na ang Centurion sa pag-iipon ng kanyang lakas at ginamit ang kanyang kakayahan na lightning flash na may 300% ng kanyang lakas. Matapos tamaan ng atake niyang ito ang dragon, sinabi niya na kahit mga demon spirit level na kalaban ay hindi ito kayang salagin. Ngunit nang mawala ang usok sa paligid, nakita niya na, hindi tulad ng kanyang inaasahan, nagkaroon lamang ng kaunting gasgas ang dragon mula sa kanyang atake. Dagdag pa rito, ang kanyang espada na ginamit ay nagsimulang magkaroon ng bitik hanggang sa madurage ito. Dahil sa nangyaring ito, halos lumuwa ang kanyang mata sa pagkagulat at tinanong kung paano nangyari iyon. Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng dragon upang mag-isip pa, dahil agad itong inatake siya at ginamit ang kanyang buntot para hampasin siya, na nagpalipad sa kanya patungo sa kabilang dulo ng isla. Matapos maubos ang grupo ng Centurion, itinuon naman ng dragon ang kanyang atensyon sa grupo ni Leping at nagsimulang lumapit sa kanila. Sa kabila ng paglapit ng higanteng dragon, makikitang nakahalukip-kap lamang si Elizabeth at si Leping, habang tinitingnan ng dragon na ito. Kasunod nito, nanatiling walang ekspresyon si Leping at tinawag si Elizabeth. Habang ginagawa niya ito, iniisip niya kung talagang namatay na ang Centurion sa isang hampas lamang ng buntot ng dragon. Kaya't iniisip niya na siguro ay dapat na niyang gamitin ang kanyang trump card. Nang marinig ni Elizabeth ang kanyang pagtawag, tinanong siya nito kung ano ang balak niyang gawin. Inutos naman ni Leping na oras na para kumilos siya. Nagtataka namang tinanong ni Elizabeth kung ano ang kanyang sinabi, ngunit sa isip niya, napapatanong siya kung may natuklasan ba si Leping sa lugar na ito. Sinabi naman ni Leping na kung hindi kikilos si Elizabeth, baka mamatay sila doon. Naiinis namang sinabi ni Elizabeth na huwag siyang utusan sa harapan ng ibang tao. Iniisip naman niya kung ginagamit ba ni Leping ang batang babaeng ito para takutin siya, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang sinabi ni Annie na ang totoong panganib ay hindi pa dumarating. Sinabi pa niya na maaaring hindi na sila makalabas dito ng buhay. Nang marinig ang sinabi ni Annie, lumapit si Elizabeth sa bata at sinabihan itong taglay niya ang bloodline ng mga Jingji. Pagkatapos sabihin ito, inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ng bata at ginamit ang kanyang kapangyarihan, sabay-sabi na titingnan niya kung saan nanggagaling ang kanyang magic. Pagkatapos gawin iyon, muling nagbago ang kulay ng mata ng bata, at dito nakita ni Elizabeth ang kanyang nakaraan, kung saan masaya siyang nakikipaglaro at kumakain kasama ang kanyang mga kasamahan sa ampunan. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kung saan siya'y natutulog, ngunit nagising siya nang makita niyang nakatingin sa kanya ang kanyang kasamang babae at ngumiti. Pagkatapos ay nakita niya na ang mga kasamahan niyang bata sa ampunan ay hinuli ng mga taga-Dark Guild. Habang pinahihirapan siya ng isa sa mga ito, biglang lumabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, at tinawag niya palabas ang isang malaking manika. Pagkatapos nito, nakita niya na lahat ng mga taga-Dark Guild ay napaslang,
ngunit kasama nito, wala na ring buhay ang kanyang mga kasamahan sa ampunan, na labis niyang ikinalungkot at ikinabalisa. Samantala, matapos makita ni Elizabeth ang alaala ng bata, sinabi niya na pilit na pinipigilan ng batang babae ang kanyang sariling magic at binago pa nga ang kanyang mga alaala. Matapos tanggalin ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan mula kay Annie, sinabihan niya ito na napaka-stupido. Umiiyak naman si Annie habang naaalala ang mga nangyari sa kanyang nakaraan at patuloy na humihingi ng tawad sa kanyang mga kababata, sinisisi ang sarili. Sinabi naman ni Elizabeth na isa siyang kahihiyan sa lahi ng Jinji. Dagdag pa niya, kung gusto talaga ni Annie na matakasan ang mga bagay na kanyang pinagsisisihan, oras na para tumayo siya at lumaban para sa sarili niya. Sinabi ni Annie na tama si Elizabeth, at sa pagkakataong ito, gusto niyang protektahan ang kanyang brother Leping. Pagkasabi nito, nagsimula siyang lumutang, na ikinagulat ni Leping. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang puppet magic summon, at pagkatapos niyang gawin ito, nagsimulang lumitaw ang kanyang mga puppet, ang ahas, agila, kuneho, at panda. Hindi naman natuwa ang dragon sa presensya ng mga puppet na ito, kaya agad itong inatake gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon, lumubog ang isa sa kanyang kamay sa loob ng katawan ng panda at hindi na niya ito matanggal. Habang pinipigilan ng panda ang dragon, nagsimulang magpaulan ng mga suntok ang kuneho. Habang tuloy-tuloy na inaatake ng kuneho ang dragon, nagsisimula ng mawasak ang katawan nito, dahilan para sumigaw ang dragon sa galit. Samantala, habang pinagmamasdan ni Leping ang mga nangyayari, tinanong niya si Elizabeth kung ano ang ginawa niya kay Annie para magbago ito ng ganoon kalaki. Sinabi naman ni Elizabeth na wala siyang ginawa sa kanya kundi ipinatanggap lamang ang katotohanan sa bata. Sa sandaling iyon, sinubukang suntukin ng dragon ang kuneho, ngunit inutusan ni Annie ang kuneho na hawakan din ang isa pang kamay ng dragon. Dahil dito, parehong hindi na mag-alaw ng dragon ang kanyang mga kamay. Kasunod nito, sumugod naman ang alaga niyang ahas at mabilis na pinaluputan ang katawan ng dragon. Ngunit hindi pumayag ang dragon na matalo ng ganoon kadali, kaya ginamit nito ang kanyang mga pakpak upang gamitin ang kanyang kakayahan na Golden Hurricane at nagsimulang umikot ng mabilis. Sinubukan namang pigilan ng isa pang alaga ni Annie ang atake ng dragon sa pamamagitan ng pag-counter nito gamit ang sariling wind attack, ngunit masyadong malakas ang dragon kaya't walang epekto ang ginawa nito. Namamangha naman si Leping habang pinanonood ang pakikipaglaban ni Annie, ngunit kalaunan ay tinanong niya si Elizabeth kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya na si Annie ay mayroong Jinji bloodline. Ngunit bago pa siya masagot, nagulat siya nang may kumuha ng kanyang bag. Ginamit pala ng Centurion ang kanyang lightning flash upang nakawin ang bag ni Leping. Habang nanginginig pa ito dahil sa mga natamo nitong pinsala, sinabi niyang naisahan niya sila. Sinabi naman ni Elizabeth, hindi pa pala patay ang basurang ito. Si Leping naman ay pinipilit ang Centurion na ibalik ang kanyang bag. Parang nababaliw naman na sinabi ni Centurion na ang mga kayamanan na kayang magpataas ng kanyang cultivation ay sa kanya na ngayon. Pagkasabi nito, sinimulan niyang kainin ang lahat ng prutas na nasa loob ng bag ni Leping. Habang ginagawa niya ito, nagtataka si Leping kung ano ang ginagawa niya, dahil wala pa rin siyang ideya hanggang ngayon kung gaano kahalaga ang mga naaani niyang prutas. Sinabi pa nga niya na kahit nasa matinding sitwasyon, nagagawa pa ng Centurion na kumain. Samantala, matapos maubos ng Centurion ang lahat ng prutas, nagsimulang umusok ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, nagsimula ring lumaki ang kanyang katawan hanggang tuluyan na siyang naging isang halimaw. Habang tinatamasa ng Centurion ang bagong kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, nagsimula siyang tumawa at sinabi na ang kanyang bagong kapangyarihan ay sobrang lakas at hindi may kukumpara sa kahit anong nilalang na kanyang nakita noon. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat.